lawas na gamit ka ron sa pagdaig, ibayan na kanimo. Tapos na Ginoo, salamat usab, hindi kayo nang ihatag, hindi kami, hindi sa karon, hindi lamang sa pag-awit, sa pagsisunod niya kanimo, tapos na Lord, sa pamalanong, sa pagpapasipulo na mo tuloy na mag-inagin. Kung sa Lord, yan ay magkakusag sa kanyang masulagan, aron din tulong masaktan na mo, makatag ng kalipay, hindi kami makapadayon sa pag-alagay na kanyang kaliwalang man sa mga antos ng sunod na kanyang. O, bisa pa Lord, sa mga kabalan na wala, hindi karon ikaw magpamos na pinagulita. O, kung sa may mga kasaypanan, kung nahimo na sa mga kabalan nyo, sa matay adlaw, sa mga tutos ng pinauwi, sa pulungan, sa buhat o sa mga kasaylo kanina. Hinay ka ng Diyos, ang pinitugyan, isa niya lagi sa para sa pagkumanan kasi ng Kristo. Amen. Okay. Ningon si Kuwala, ningon si Solomon. Remember thy Creator in the days of the youth while the evil days come, Lord, thy years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Masaya pa, ningon si Solomon nga pinumdumi ang buhat samtang katangkong pa ikaw sa dili pa mo abot ang makasusubo nga mga adlaw nga moingon ka. Sayang. Muna mga igsoon, ang tunto din ni Solomon nga samtang doon tayo kusok, samtang doon tayo kagayunan nga makalihok pa itong panglawas sa pag-alaga sa Ginoo ato ng batong. Kaya karon panalita ni Pastor Edward, hindi naman siya ka ay ang pag-alaga niya naman sa una. Hindi naman siya ka libo. Muna niyon si Solomon nga, remember that in the days of thy youth, while the evil days come not. Evil days ang iskutan nila, dili ka na nautan ng mga adlaw. Ang iskutan ng evil days ka ng atong panglawas. Nga magiguwag na ka, upano na ka, hanap ng mata, mangurog na ka, lisatas punis lang ka, umata na ka sa sumutangkon, dahil nakakamata, dahil mo nito, mutiguwag ka, hangkod, mukulit ka sumayalan. Wala ka, di na ito itugot, sumali Solomon nga, usat ang alaga, o samtang dapat ay kusog, ato lang, buhaton din. Di halata mo alaga sa wala ay kusog, kaya yun, mo yung kasayan sa panahon ng labay. Wala may soon nga sa kung ano, nalang kung dibate o nila sa kuto-kuto. Nakoy bukol sa kuto-kuto. Pagka, sakit na bukol. Eh, siyempre, yung bukol, isa po naman tayo kung sana. Pag yung bukol, delikado na dito na sila. Kaya yung bukol, sakit. Na namatik na lang ulit itong mga nangalimbuan. Ligo ko yung akong hilaw. Bukol man doon pumunta sa isla pa. Pero di pa sakit sa alaon doon, pero karong sakit na alaon. Kung daw maala ko, umuduko ko, mura sa maanaw, mura sa matilo ba, na umuduko ka, siyempre umuduko ka kung ingay kong kuto-kuto, mukuan man, mumulukot, muna di kaso ng umuduko, sakit sila, muna na yung bungaw. Dahil kung paakit Ginoo sa atong kinabuhi pa sa tamatay, gusto matay ka na po, gusto matay sa disgrasya, gusto matay ka sa sakit. Ako pas na po ang inukulan eh, kung saan eh. Kaya gusto mo po ko, sakit sila. Na magkakaroon na kaya no? Na nakakuha na yung una-una, kaya na sa putok. Kaya dito sa pagkaon, marang na, tumuna po. Muna nga, kapil yung sulang mga mahilig sa mga isote, hindi sa sakit ng ibig sila. Sa gano'n ba yung anak ko? Yung skari, wala, ikaw, kasi ikaw magbuhat, na sa mga delikado na paan. Pero, tayo mo, nilitas ng pagdunan ng ison, nasa Roma 5:19. Romans 5:19. Okay?
sa Romans 5:19. Sahon? Romans 5:19. Kung ano mo, basahan mo, tapuin mo una, basahan mo lang sa mo. Romans 5:19. Naagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo daghan ang dili mo mataran sa Dios. Okay, dahil ito na ang puro sa Ginoo, galingan natin ito sa Ginoo. Ingon din sa English version, sa English one, kaya ingon ang ulang kasulatan sa 19. For as by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. Okay. Saya ka sa pagkamasupilon sa usa ka tawo usaha ang tanan niagom sa sinod o condemnation o kamatayon. Apan sa pagkamayon sa usa ang tanan nahimo matao. Sa tao di tuluhan o dadome effects. Okay. Dadome effects. Duha ni ka klase nga dadome niya. Dadome effects. Dadome effects. Okay. Siguro no, kung usap sa dumi pastor. Kini nga dumi, ako rin sa words, ang giputol na words, pero ako rin isa-isa karon kung saan nga dumi effects. Okay, ngayon na bala ang kasulatan sa Romans 5:19, by one man's disobedience, no, by one man's disobedience, wala ay kini naman dili si Adam, many were made sinners. Okay, pagkasunod, utama mo na ako nga, one man, disobedience, tanawa nito ang isang epekto. Usa na katawan ha, one man, sa katawa, may men, wa may all men, yun na, one man, disobedience, ning resulta o many were made sinners. Tanawa. Okay. Sa usa ka tawo na supilon, usaray ni supil, usaray na kasala, pero ang isang epekto, ba't mas tanan? Nga po kung naon, kung yung naon, usa na may nakasala. Okay, number one. Ang number two, one man, nawaha ang ilang puntas. One man, so man ang one man, obedience, ang resulta, many were made righteous. Okay, dalawang buha kakalainan. Okay, balik ko na ho. The dumi effects. Siguro, kung tanawan sa dictionary, hindi ko makita ni dumi, the word, kaya ako dyan research, why makita ang words na dumi. Pero kay, ang preaching, kung nila text, kaya kung na art of preaching, doon na ito yung art na hihimo. Sa Guantes Dictionary, ma-explain ako ni the dumi effects. Number one na effects, one man disobedience, ang epekto ani, sa usa ka tawo na nga wa hukuman, ang tanan na himong makasasala. Musugot mo mga igsoon nga, example na niya, palitan,
usa mo ka grupo. Sa inyong grupo, usa rin nakasa. Pero kamong tanan, sinutan. Sugot mo dili? Sa inyong grupo ba? Di ka mo sugot. Nga naman, sa inyong grupo, usa rin nakasa, pero kamong tanan, sinutan. Ganahan mo minaw na dili? Di, dyan mo ganahan minaw. Pero naman, ganahan mo naman yung usa. Usa rin sunod. Usa rin nakasala. Sa inyong grupo, usa rin nakasala, kamong tanan, sinutan. Di mo ganahan. Pero kamong ganahan mo nga, usa rin utan, usa rin nagsunod. Di yung grupo, usa rin nagsunod, pero kamong tanan, lahi mo pataron. Ganahan mo mo. Ganahan, kaya nga diba, naaman sa dito. Sa usa rin grupo, kung usa rin nakasala, usa kamong tanan, sinutan, dito mo musukot. Pero nga naman, hindi mo sa katao, na ito rin niya nga, sigara ko sa rin sunod, sa grupo ha, sa grupo, sigara ko sa rin sunod, pero ang tanan, na ito ang mataron. Ano, masunutan mo? Eh, maunay kasagaran na una-una sa tao ay, dito na tuminaw. Diba? Tinoon na ng destino. Basta ganahan sa tao, ganahan ka. Mingo ka nga, si Jaray na kasa, wak milapot, kami ka nagsikutan. Unsa na unfair ka na? O mayo na unfair. Dahil may mata mo yung unfair nga, si Jaray may hutan, kami ka na, nagpunta mag-unfair. Dahil may mata mo yung unfair. Kung unfair sila, kung mayo unfair kay si Jaray na kasa, kung kita ka na sikutan, unfair mo tunta, kasi Jaray matarong, kita na yung hutan matarong. Mayo na sila, mayo na susgado o sa pulisman. Sir, sila may nakasa, sir, sila ay amay ng kasimutan. Di ba may anak ka? Pero nga, siya ka ha, sir, sila may matarong. Nga nung apilong mo yung pagmatarong, di ka doon kami yun. Nga naman, dapat naman ipay ha. Sa ito pa, ang dumi effects din niya pag-iksoon, ang number one na dumi effects din niya, kining 1 month's disobedience, ang buti pa sa butan that domino, ang domino ng putol, domino effects. Muna yung domino effects sa 1 month's disobedience. Ikaw rin, si Yara rin nakasala, si Anda rin nakasala, hindi nung tanawa ang domino effects. Ang domino effects kasi mo nakita mo, sunod-sunod yung makita mo ba? Kasala siya dan, dahil punta mo kasasala. Nalambigit na ta. Muna kita mag domino effects. Muna ang word nga domino effects. Tanto sa rin kasala, ingon niya, danawa sa lusi. Basaw sa lusi. Luma lusi. 19 man basa, danawa sa lusi. Danawa ba, si Ada kami nakasala. Wako na apil. Okay, basaw sa nato. Ano ba tagaan ito? Ipagkagal dito mensahe karon. Okay, Roma 5:12, nagay ko lang ang kasulatan. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, usa ka tawo. O ang sala nagdalang kamatayon. So usa ka tawo na busa gikay lang ang kamatayon ngadto sa tanang katawan at unta usa na nila kasala. Sa tanang katawan kay nakasala man ang tanang tawo. Gikan sa usa ka tawo nga si Adan na nakasala, bisag wa pa ta atmos gandi og Eden, sila si Adan pa pero naapil ta. Kaya naman ingana ka delikado ang sala. Itawag na sa akong title karon, the domain effects of sin. Disobedience. Domino effects. Muna itawag domino effects. Ay kanuha, 1 man obedience, pinaagi sa usa ka tawo nga matinumanon, ang tanan na himo matinumanon. Ato pa, kini nga effects, dumi gihapon, dominance effects. Okay. Muna mo iksoon. Dato pa, nakita na to ang kainan karon sa duha ka
matang sa dumi effects. Si Adan ay nakasala, kitang tanan nakasala. Si Kristo na yung ube, pero kitang tanan nahimong obedience ng ni Kristo. Sa ito pa, doon ay karainan sa duha ka dumi effects. Okay. Kinigod mo na yung nalitas number 1 sa hindi ko alam na ito mga ito. Nalitas sa number 1 na punto. Luhan di ka punto may isoon. Amo na uliris. Sige na kayo. Okay naman din yung tiyak. Inamin sa akong live. Naman yung live dito. Okay, Romans 5:19. The domain effects. Number 1, doon ay tawag kong the domino effects of Adam's disobedience. Dalawa ang epekto sa pagkadili matinumano kung masunundo ni Adan. Okay. Basahan na ito ang 19 sa Roma 5:19. Okay. Ingon ang Roma 5:19, pinaagi sa pagkamasukilon sa English pa disobedience. Pinaagi sa pagkamasukilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala. Tanawa ang domino effect sa disobedience of Adam. Ingon niya, the domino effects of Adam's disobedience, the condemning act of Adam, no, ang gihimo ni Adan, the condemning act of Adam, all were made sinners. Tanawa ha, disobedience of Adam, si Adam manunta, si Adam na, pero all or many were made sinners. Lawa. Pinaagi sa pagkamusupilon sa usa ka tawo ang tanan nahimong mga makasasala. Tungod sa sala sa usa ka tawo, ang tanan nahimong apil na igsoon. O sa makasala na igsoon, muna giingon diha nga naa ang condemnation. Wa ang kalipay sa dusa makasasala. Ato yung duha na igsoon, ang verse 19 no? Giingon diha. Giingon sa verse 19, by man once disobedient, many were made sinners. Kining many mo igsoon. Ato yung duha na nga dunay kalainan sa many ug all. Okay, lahi na sila ha. Okay. Pag-ingog many, part na siya sa all. Kung mauni ang all, kinatibukan, sa kinatibukan, dunay many. Sa to pa, dili necessary nga pag-ingog many, all na na. Pero doon na po yung many, kag-ingon po all. Depende sa inyong pagbasa, panalitan. Pastor, hindi mo malita nga ang many, dili all, dili tanan. Sa ito pa, ang Roma 5:19, many na isuwat niya. Sa ito pa, dili kay tanan. Pinagi sa sala ni Adan, dili kay tanan makasala kay many naman. Di ba many? Ato yung naman ha, many ang pulong niya mo usa sa mga pagsabot na to, kay usay nalubag ang sa mga false teachers. May mga false teachers ko, tanawa ang verse 19. By one man man's disobedience, many were made sinners. Oh, many na. Dili all. Dili tanan makasala. Dili pipilara. Buat pasabot sa many pipilara.
Pero kung imo i-connect ang verse 19 o verse 18, bakit ani mo nga ang meaning ay sa verse 18, ang meaning ay sa verse 19, all di ay sa verse 18. Okay, tanawa ang verse, ato basahon ang verse 18. Anong sabta na to? Kaya posible maigsoon, maka-encounter mo ini sa uban ng mga paglunan. Tanawa ang verse 19. For us by one man's disobedience, many were made sinners. Adili, itanan sa 19. Pero pag abot yung pero bumalik ka sa 18, klaro nimo nga ang many di ay, ang all di ay. Tanda, kaya tawag 18. Therefore, as by the offense of one judgment, therefore, as by the offense of one, judgment come upon all men. Okay. Sa ato pa, pinaagi sa usa ka tao, ang pinaagi sa usa ka sala sa tao, ang kanang tao gihukman, no? Gihukman nga makasasala. Sa ato pa, ang only ay, ang meaning ay sa verse 19, tanan day na. Ug ako ang expert sa dito, nga dili po tanan kini nga meaning maol po. Expert ko na. Pisa kining verse 19 nga meaning all na diha sa verse 18 kay ito naman ay connectivity ng kuha. Kuha na to. Sa ato pa, kung ato ni kalisdan anyway tabo. The dominance effect of others disobedience, many or all. Asa nila kita ang meaning? Sa verse 19, that explain sa verse 18 nga ang meaning ay all di ay. Sa ito pa, klaro na. Ang tanan makasasala, pinaagi sa sala niya. Okay, ang makasasala. Okay, how explain mo na isoon ang inibang pagka makasasala? Pag iyong all men ang pagbaigsoon, naglalaro na sa mga Hudyo o sa mga Gentiles. Ang aming baliktod niya kung maigsoon nga, duha ng klase ang tao sa kalibutan. Usay kayo ng tagal na pastor, Pilipino, Amerikano, Australiano, Indiano, yes, daghan sila nationality o daghan sila nationality bitawag na. Pero kung tanawin mo ang whole scope no may tungod sa tao, sa duha ka klase sa mata sa tao, duha ra. Hawagin ko nito, Hudyo, Jews, and Gentiles. Okay, muna. Muwi ka kag Hudyo, sa ito pa mo niya ang mga tao nga kaliwat ni Abraham diha sa physical na diskutan, spiritual. Kaliwat ni Abraham diha sa physical na bahin sa kinabuhi. Physical. Hudyo. Bakit ka magtuloy sila? Bakit ka magtuloy sila kayo muli? Kuhan sa mga Hudyo. Ang mga Gentiles, lahit ni sa Hudyo. Kung dili ka Hudyo, ang buti pasabot nila, Gentiles ka. Ang buti pasabot sa Gentiles, nations. Okay, nations. Kini nga nations, apart ni sa lahit ni sa Hudyo. Siyempre, kung nakakaroon mo sa Hudyo na, nation ang kuda. Pero wala kasi ang Hudyo o ang mga Gentiles. Dili kayo katabahin sa Hudyo, kabahin ka Gentiles, tawag na nations. Nations nga dili ka sakop sa mga Hudyo. Muna na, wala kasi sa tao, Hudyo o Gentiles. Muna na, niinig mo ang mga igsoon, niingon si Paul, pinaagi sa disobedience ni Adam, all were made sinners. So yung all, apil ang Hudyo, apil po ang Gentiles, tingnan ko aniduha. Muna nga, nunay pangutana ni ini. Kaya nga naman, create ka doon din o, kung saan na, interrogation o, create yung interrogation niya naman. Pag ingon nga ang tanan, pinaagi sa sala niya, dahil ang tanan mga sala, talaga na yung Hudyo o Gentiles. Doon ay question ini. Ewan ko sa question
Sa ito pa, dili yung tayo maapil sa makasasala. Kung naging Diyos, doon naman siya balaod. Naman si guys, wala'y Diyos na tinuod. Diyos daghan. Wala sila Diyos na tinuod. Wala'y Diyos. Dapat gusto na. Wala sila Diyos. Sa ito pa, wala naman sila Diyos, wala sila balaod. Pero, may mo si Pablo, dili ka na mo'y basihan. Nga, may ngunta ka, ang mundo. Dili ka mo'y basihan nga, ang mundo, dunay Diyos. Kung naman sila balaod, awas na dili sila makasasala. Kini lang mga hintil, pero wala sila Diyos, wala sila ikaw, sila ay makasasala. Ay sila na may balaod. Sila may huwag man sila kasabot sa Diyos. Kung sila kasabot sa awalan kasabot sa Diyos, yung sila balaod, sato pa sila lang tayo makasasala. Pero di klaro ni Pablo, di sa mga Hudyo, nung na Diyos ka na inhan, nung na balaod, kung bisan mga na hintil, nung na Diyos ka na inhan, wala balaod, kinitanan makasasala. Ngayon si Pablo, katos sa Roma. Basta ko limang Roma 3, 5 man tanong, Roma 3. Lamang ba ang Hudyo kaysa ang hintil? Lamang. Nga naman lamang sila. Sa mga kikaingon, lamang sila. Kaya, doon na sila ay Diyos, kung doon na sila ay balaod. Ang mga hintil, wala ay Diyos, dahil sila doon sila kinunaon. Lamang sila kay ano, nasa sila balaod. Pero kung sa isulting Pablo, tanawa, di ba mo mga isulong, tapos na isulong? Hamay mo na, balaod. Sala. Asay na mo na, balaod mo sala. Siguro ba, di mo ka ba ako na, balaod pastor, kay o para kasalas, anan. Dana, may balaod ng Ginoo. Eh, kung gusto niya balaod, di ito balaod sa Ginoo ng Ginoo na ayaw kaon. Siyempre, kung tama to, ayaw kaon. Sunod, nakasala sila. Di ba? Di na mo yung punto ng balaod. Ang pangunta na mga sabi na ang sala o balaod ni Moises. Sala! Sala mo pa! Huwag pang balaod ni Moises sa mga Hudyo, huwag pang Hudyo, paniya na sila! Ang mga Hudyo, di kanyalan sa mga Moises, wala sila yung balaod. Ni Moises, siyempre, huwag po sa Moises na ito. Tato, paniya na sila sinti. Ay, yung muna ang balaod. Wala sila yung balaod. Kung dali ko si Pablo nga, di ko alam na ba sa balaod niya, kuhaan ka ng ang sala. Huwag pang balaod ang tao makasasala na. Sa ito ba, kaya ang tao makasasala na huwag magbalaod, anong isuwat mo ng balaod? Okay, makasala ng tao ka lang. Anong isuwat mo ng balaod? Ano mo na isuwat? Dihan ang sala. Tanawa ka, dihan ang sala. Kung dahil huwag may balaod, ang mga tao, naghimura sila sa ilang naandang rugaton. Huwag sila sa lamutan na itong ilang gihimo, sala na rito. Di huwag may balaod. Para karon, example. Ako nang nag-example nito. Panalitan sa usog lamiti, sa usog agarwon. Ang mga tao, sa pagbalaod, isi sila buha sa lamiti. Huwag mo na mo nila, di huwag may balaod. Huwag mo sila tansayo sa patuti. Di huwag may balaod. Pero sa lahat isuwat na ang balaod, na bawal na ang pagkuha ng lamiti, di na kamukuha, kaya naman natin nasabtan ganon, nga di na pwede ko ang lamiti o agarwon, kaya ano, makasala na ng buha ko niya na. Sa ito pa, ang purpose niya ay, ganun ginatay ang balaod sa Diyos, ganun sa mga Hudyo, dili ano ng Hudyo, matantangan ang ilang sala, kay huwag balaod ni Moises na makatantang sa sala. Sa ito pa, mga tanda, pastor, ano man nga ginatay man sa Diyos, ang balaod dito kang Moises, kung dili makahanap makatantang sa sala, balaod, sa ito pa, kung saan ito mong sa balaod? Laro sa Kristo niya, na ang pinakatumong sa balaod, dili ka ang maluwas, dili ka ang huwag tayong sala, ang tumong sa balaod, pag ina na makasasala ka, kung kay makasasala ka, huwag makasasala na makatumang sa balaod. Muna nga, sige, ang balaod na yun. Sulta, may mga balaod sulta.
naghatag kanimo sa pagkatinonglo, kay buhay tao makasunod sa balaod. Wala yung si Pablo, kay ang tanang tao na nagsunod sa balaod ni Moises, tinonglo. Anong tinongloman? Tungod kay buhay tao makasunod sa balaod ni Moises. Busa ang tao di makasunod sa balaod, tinonglo. Kung sa iba may tao makasunod. Sa tupa, ang balaod na himong tunglo sa mga tao, hindi makasunod. Wala din sa Pablo. Nagtuong ng Hulyo, nalaman mo. Kaya na mo'y balaod. Kasi nagtuong na ito, ang balaod ni Moises, makawagtan nito sa lahat. Hindi mo'y nagpaila na kamong makasala. Kung kayo nagpaila mo na kamong makasala, di taon mo makasunod ni ini. Muna nga, the domino effect of Adam's disobedience, condemnation to all. The condemnation to all is to death, kamatayon. The deliberate kamatayon sa lawas, kung hindi kamatayon, dapat sa kalaglagan. Kung sa sarap. Tanawa ha, basahon ang lamang sa mga Hudyo lang. Roman 10. Roman 10 uno. Nakabitaha ba ang mga Hudyo sa mga dili Hudyo? May pangutan na. Bitaha ba ang mga Hudyo o dili Hudyo? Ingon si Pablo, may kapuslanan ba ang pagkatinuli? Ingon si Pablo, daghan. Okay. May pangutan na. Bitaha ba Hudyo? Kung sa ilang mga tradisyon, pagkatinuli, uban na. Ingon si Pablo, daghan. Butos bitaha sila. Una sa tanan, una sa tanan ang pagka una sa tanan gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudyo. Klaro? Nabitahan ko sa mga Hudyo kaysa mga Hentil? Duna, ano naman? Ang mga Hentil, why balaod pa sila kagaya balaod sa Ginoo? Ang mga Hudyo ay gitigaan sa pa, bintaha sila. Kaya naman ang sa tutuklanan. Okay, una sa tanan gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto kanila ngadto sa mga Hudyo. Kung sa may ana-ana, kung sa may ana-ana, kung ipiyal kanila, kung sa may ana-ana, kung pipila kanila, wala magmatinumanon. Punto ni Pablo, di naman ipiyal, lamang sila. Ako na, bisang pagdaan nila wala, may natuman. Di ba? Ako na punto, may natuman. Nagpasabot pa kini, nga tungod kay walay magtuman, at awak pa sila magtuman. Nagpasabot pa kini, tungod kay walay magtuman. Ang Diyos, dili ko sa mutuman siya saan? Tungod kay walay magtuman, di na naman ang Diyos, di naman mutuman ko siya saan? Ingon ang Biblia, wala, kundi magpabilin nga matinunanon ang Diyos, bisan pa o bakakon ang tanang tao. Grabe, no? Bakakon ang tanang tao. Kaya isa na rin kag Lord, para sa ano ba? Lord, natuman na naman yung sugo, gikan sa pagkakamay, hanggang sa pagkatako. Ingon na Ginoo, walay makatuman sa balaod ni Moises. Kung ingon niya, bisag walay mutuman, bisag walay mutuman sa balaod ng Diyos, nagpabiling ang Diyos magtinunanon, bisan pa ang tanang tao bakakon. Tungod na sa sala, kita tanan yung makasala o makasala sa bakakon. Dili malipay ang Ginoo. Kung dahil ingon niya, ningon niya, tanang tao bakakon. Sumala sa kasulatan, sa imong pagpanulti, makita kayo, dali nga mataraw ka o mudaog ka sa mana. Dito lang ka niya. Makita, wala, magpabilin niya anon ang Diyos, bisan pa o bakakon ang tanang mga tao. Ngunit ingon sa Roman 10, uno, nga dos, iditso ni mo ditos 9.
Okay. Ako, sa tanawaan, nay, karon mas maayo pa ba kita ang mga Hudyo kaysa pati Hudyo? Dili. Ano man? Sumala sa ingon ko na ang tanang Hudyo o ang dili Hudyo na ilalom sa gahom sa sala. Punto ay soon, why balaod ni Moises nga makatangtang makapasaylo sa inyong sala? Ang punto ay soon nga nung giswat ang maroon, pagpasabot ka nga makasala ka. Kung kayo makasala ka, di kajud ka makasunod sa balaod. Tatupak, di man makasunod ang tao sa balaod. Bisa ng mga Hudyo, niyon ang Biblia nga tanan tinulong. Kaya why makasunod sa balaod. Ang balaod karon naghimo patok pagdating. Di man ta kasunod. Nahimong palasano ni muna. Tipik na mukha na, ako yung makasunod. Nahimong ni mong burden sound. Di ba? Wala may ikot sa natin. Hindi na. Muna na itong versikulo nga kanuna na ito. Di parehang nagtumon sa total vitality. Di ba na ito? Wala na ikot natin. Kaya ang kasulatan ng ingon. Okay. Wala kayo'y matarong bisan sa iba. Ito ni paborito ng versikulo. Kaya ang kasulatan ng ingon, wala kayo'y taong matarong. Wala'y nakasabot. Nangita sa Diyos. Ang tanan na gikan sa Diyos. O nahimo silang tautan. Wala'y bisan usang magkakuhat kung maayo. Awa ha? Ikon si Pablo, wala'y bisan usa nga nagkuhat kung maayo. Ang mga hintil, wala'y nagkuhat kung maayo. Ang mga Hudyo, bisan kung di malawat sa Diyos, wala pinagkuhat kung maayo. Kaya anong mga nagkuhat ang mga Hudyo maayo? Bisan na sila malawat, tungkol iway tao makasunod sa malawat. Ang tanan ni Simaw. Parihara, hindi Hudyo. Tanan ni Simaw. Okay, balik ko ng basa. Ingon ang kasulatan, kaya kasulatan ng ingon, wala kayo'y taong matarong. Wala kayong taong nakasabot, o wala kayong taong nakita sa Diyos. Ang tanan na miya gikan sa Diyos, o nahimo silang kautan. Wala bisan usang nagbuhat maayo. Wala bisan usang. Ang tutulan nila sama sa binugsang nungganan. Gamit nila ang ilang nila sa pagpanglimpong o nanggula sa ilang mga ngapit ang kamandag sa bitin. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga baba. Gipakasayo nila ang pagpatay. Dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalos sa dalan sa pakigdait. Wala sila mabaton sa kahadlok sa Diyos. Okay, tanawa. Karon, nasayon kita nga ang tanang subok sa balaod alang lamang ni atong nailalong sa balaod. Okay, sumunod. Aron wala kitay ika pamaliban aron mailalong ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Diyos. 20. Tanawa ang verse 20. Kay walay mahimong matarong at ubangan sa Diyos, pinaagi sa pagtuman sa balaod. Period. Tanan ang kasala, pinaagi sa sala sa katao. Kung ang sala sa tanan, ingon ang Biblia, nagdala kini kamatayon, hukom. Kung ang balaod, bisan ko sa ingon ang Biblia, kay walay mahimong matalo at ubangan sa Diyos, pinaagi sa pagtuman sa balaod. Pero daghang kasimbahan karon, nagtudlo, mamalangit sila, makasunod sila sa kinarian sa Diyos, kung maguman nimo ang balaod. Muna nga naa sila matag adlaw o matag Sabado sa simbahan kay ito sila na sila rin nakatuman. Walang tunay mga sabanista. Muna ang sabanista, kusog sa naway sa mga nagsimba sa panahon sa Domingo, kay baton pa, huwag yung magtuman ni Sol, may Domingo mo, kaya ang Diyos Biblia, Sabado na Diyos. Ang question, yes! Nagtuman kay Sabado. Di Sabado nga na nandito kapahulay. Ang question, nagtuman ba nyo ng pasuko? Wala! Kung wala na, ingon na, ingon Biblia, tinunglo ka sa Diyos. Kaya walay taong mahimong matarong pinagis magtungan sa Diyos. Ganun man! Kaya walay taong magtungan sa Diyos. Muna, kung doon ay maka-exono na ito, makikala, tudlo, tuman ka sa balaod, maluwas ka, pakak na exono.
Kaya bisan si Pablo, ingon, walay makatupong na ako. Kung magtuman sa malaw ng diskutan, yung Pablo, kung magtuman sa malaw ng diskutan, walay makatupong na ako. Kung buhin mas Pablo karon, yung Pablo, walay makatupong na ako. Bisan pag nasa malista, linis mo, sila ko, walay makatupong na ako. Pero katong tanan, nga akong ginauman, nga maoto'y mahimong matarong, nan, basura ka to. Nawa. Yan ang basura lang. Tungkol kay ang malaw ni Moises, dili makahimong matarong sa tao. Sa ito, kung saan sa palaon? Kung ang palaon, nagpailan ang mga kasasala ng tao, o ang mga sala din mga sa palaon, kay maunay mo sa palaon, sa ito, kung saan pamunay na sa palaon? Kung saan pamunay na sa palaon? Promise! Ang promise sa palaon, wala ay kumilig si Kristo. Kasi si Kristo may diskutan sa palaon, kung maunay mo makita sa mga hudyo, maunay mo si Pablo, ang padayagan ninyo ang usap ang misteryo, na wala isang sa unang panahon. Baik so sanay, kini sa Ginoo ba yano ra nga mabasa ta yano ra na tungkol pero kung imo palatang pagsabot sa pagtuon kayo ka grabe ang Diyos na naman. Imagine ha, the domino effects of man's disobedience imo ka ang tanang mga sala, ang tanang bukpan sa silot, mahugyo mo ka hindi, mauna mo pagka dahil malaw ni Jesus di na makahindo. Ito mo sa pagtuon sa Ginoo. Pagkapunod sa itong hatong na sa itong kamatayon. Di naman sa itong paglawas, hindi kamatayon na ito sa impyerno. Mawag ito, minimum ko, ang hindi ito, sa mga kasulatan, ito ko nito, kaya kinahanglan ang tao, makalingkawas sa kapunod sa Diyos. Muna yung kaluwasan, na malingkawas ang tao sa kapunod sa Diyos. Muna ang tao, nalingkawat ka, malingkawas ka sa kapunod sa Diyos. Muna mo ko si Tuman, wala di, manda mo siya malingkawas sa kapunod sa Diyos. Naano yung kapunod sa Diyos. Unang isa usaw kung himong batarong, wala balaon. Usaw yung himong batarong, dito kayo mo. Yung kasalat ko, kay perfect man. Pinahanggan, hindi mo ka hingpit na matarong mo sa ano, di ba tayo hingpit na pagkamatarong mo tagaglaw? Sa ito pa, hindi ba tayo hingpit na pagkamatarong mo tagaglaw? Kapunod sa Diyos ng pag-ibig. Okay, so nagkita yung Lord. This is how nasulod naman sa langit katulad na ipin. Magtanyaan. Diba? Ito na kiklaro niyo may Kristo Pablo. Ako, bunyo ko, maulo rin. Bunyo pa maulo rin. Lagi pala ako. Pero kung itag ganang kapuslanan, ganang arang-arang din, malaw, pero mo kita. Gano'n, dito yung kasunod. Dato ba, naghapon na kumunod sa Ginoo. Dato ba, hinahanglan yung bigay sa inuwas ng mali. Muna ito po. Dato ba, nag-dispute ko sa usara katawa, usara katawa na kasala siya dan, apil ka. Siya, delikado pa ito doon, saan ang dan, naalato, di ba? Ginanaw ka sa tinawanan na to. Okay. Lala ka mga iso. Ngala ang hingig ang sala. Dili basta-basta ang sala. Wala mali ko pagbasa ang versículo na to pa. For one man's disobedience, many were made sinners. Sa nangyayon ang sinners, bumuhat mo sila. Sinners do sins. Wala na ikaw sa akin, masala. Sige na ikaw. Yan naman, hindi mabuto natin, hindi ka kasunod sa tao. Ang tao na hindi kasunod sa tao, tapos makasala sa akin. Ingana na sa Diyos, mag-inas tao makasala. Hindi ka kabuhat sa okay. Nagsay-say ito kung sa Diyos. Kaya pa pumuka, si Adan, nahimot ang pagkasala, pandunay ka naman ang ang unang Adan, mo na hindi ba? Ingani mo dito mo niya. Kaya mo siya niya. Ang sabi na Adan, disobedience. Disobedience. Ano disobedience?
Muyo ka niya Diyos, Adan, ayaw kao ni ini. Eh, once kao ni pamatay, hindi ka rin kamusunod, ako pasabukan ni mo, rebuilding. Pamitaw ko na rebuilding sa Pilipinas, kaya nga naman, di sila musukutuman sa malawag sa Pilipinas, di sila mupailaw sa malawag sa Pilipinas. Pero hindi man sila ilaw sa malawag sa Pilipinas, magbuho sila ng kawal yung balaod. Kung ganang balaod nila na yung ibuho sa rebuilding, supak na sa malawag sa Pilipinas, nung ikaw na rebuilding, supak sa malawag. Si Adan, ning discovery niya sa Ginoo. Buto sa ning supak mo na pinakalinig. Kaya nang supak na kas wabot mo sa Ginoo. Ano yung supak na sa tayo? Iba pa mo na nung supak siya. Adan mo kay, iba mo sa limbong. Medyo mo na itong bantasan. Kaya limbong, napulong, dili ka na makadaot sa tunggan. Pero makadaot sa tunggan. Nga naman, ang limbong nga pulong, lapit as tunggan Panginoon. Di mo ay puiso na, ano mo kung di mga eksyon, ano yung limbong nga, yan. Kasagaran sa mga nagat, malimbong nga na. Nga naman, magpaon mo na siya. Ang tagay ng taguan, limbungan. Ang tagay ng taguan, ang tagay taguan sa paon. Siyempre, alis na mo limbungan, kaya wala taga. Ano nang salaway soon, ngunit, ano yung limbong nga, ngunit taga. Ngunit taga. Ingana yung limbong sa yawa. Ang hindi makita ang taga, siyempre, ang tao di man gusto matagaan sa yawa. Ang buhaton sa yawa, isa ng tagunang paon. Tato pa, makita sa tao, dili ang taga, dili ang paon. Pag-ingon sa ito, Adan, ayaw ka yung kaon ha, ay once mo kaon ka, mamatay ka. Yawa ang tipan. Maulin niya. Eh, maulin ka nawa. Eh, yawa, Adan. Iba, may tinas yawa. Pinakaon na yung bumas na ko eh. Ingon si iba, dili ko, kaya ingon, naman ingon. O na ingon, naman nga, once mo kaon kami, ano yung bumas ko, mamatay kami. O sa ingon siya, itabunan nila. Ingon sa talas, dili uy, di na namatay kung kaon mo nili. Ngay baho ba mo? Na once mo kaon ka mo, mahisama ka mo sa Diyos. Ikaw mo na nagdumog ka na. Ganahan ka na iba, di mahisama na. Gusto ko may Diyos. Kaya naman kami. Ikaw ni iba o gihatan ni kami sa kanya. Pero siya tingnan na sino kaya, nagkakaroon mo siya. Once mo kaon tayo, mamatay di ka. Siyempre, ikaw sa asawa niya ka. Bakit ikaw yung niya? Dili si Adan yung natintal. Kung dili si iba. Pero kasi, Adan na ni tagaw sa taon, o tuloy ko na pinaagis sa katao, si Adan na yung si iba ang natintal. Bibili resulte, dili si Adan yung natintal. Si iba. Kaulit niya, ang Adan. Pero kasi Adan na bibili na sila pala. Ulit ka ang masadan. Asin niya, hindi kasukas Ginoo. Ikaw ahong kiingnan. Dili si iba, ikaw ang kiingnan. Akala mo kaya ikaw wala. Pinaagi ka ni mo. Di ba? Yan ang istorya. Nabunan mo taga. Wala ako yun. Ang pulong may so, limbong ang pulong, dito na ang nasunugan. Pero matag na sa matay na sa mga. Nagsama ka sa Diyos. Gawin siya. Kung sa resulta, ang resulta yung miski magkakaroon sila kayo nagsama sa Diyos, diha pa sila nakasabot niya. Mga hukong na sila, nagsala na nila. Dito na na sila, basta sino rin. Nago ka na ka na. Hindi ko sila sa atin sa nago. Nago sila. Tingala. Dala yung kasala, si Adan, si iba ko natin tawra. Nagkatag si Adan na nagiging kasalaw. Dito, Adan, pampak natin sa inyo. Kung nakapilita ka ron. Kung ikaw na kumali daw, sila kung nila kasa, pinunsa. No, di na tapos hindi naman kayo, mga isusis nila. Wala, ipailas wala o, naway ka mo kakuman. Ipailas wala o, nagkasala ka. Kung ipailas wala o, kayo makasala ka, imus wala o, hindi wala o, hoy, kasala mo. Hoy, hindi mo katulos wala o. Busa, wala o na ito nagsulti.
Kaya di man mo gusto pa sa balaod, ako mong ihapon, ngadto kang Kristo. Tanawa, balaod. Iwan ang balaod. Buhat ka ni. Iwan mo ang balaod. Di mo katuman. Iwan ang balaod. Di mo katuman. Di mo mahilo sa sala. Busa, di mo mahilo sa sala. Di mo katuman. Iwan ang balaod. Ako mong ihatod, ngadto kang Kristo. Tanawa, ang trabaho sa balaod, pagpailaw ka sa sala, tao, di ka katuman, di ka sa sala, tao, kung ay katuman ka sa balaod, gihatod tas balaod ngadto kang Kristo. Tanawa. Kaya kung ang balaod, baka pasaylo pa nato, di ka mga Kristo. Okay? Kung ako ay Kristo, kaya na rin balaod, ni Moises nga ang tao maluwas. Di na ko magpalansan, kay maluwas mo sa balaod. Mahumitaw na yan si Kristo, kay ano, hindi makaluwas ang balaod ni Moises. Muna ang balaod, kung ikaw yung tao masala, dako ni balaod, di kumtan na sa balaod. Aron ka isang ihatod, ngadto kang Kristo. Ano ihatod mga kasalanan ng mga Kristo? Kaya sayo ng balaod, nga si Kristo ay buktong ng luluwas. Disulti na. Yan ang mga ng istorya sa ilang isa sa katao. One of the domino effects. The domino effects of Adam's disobedience. The isa-isa din kung saan first Adam First Adam. Sa first Adam, sa resulta, condemnation, ang resulta, to death, matay ka, sala. Ang second Adam, inuman ka diskutan sa Romans, patulong na ito, 5:19, second Adam, kung sama, ang second Adam, ang first Adam, condemnation to death plan, ang second Adam, justification to life. Ano na? Isa may first Adam, muli si Adam. Kinikan mo ang Adam, muli si Kristo. Ang unang Adam, ang atong mahiguman, condemnation to death. Ang second Adam, muli si Kristo, justification to life. Hindi ito. Muli ang talindot mga igsoon. Why ato? Pagkawa ha, why ato? Sa pagkakasalan ni Adam, why ato? Pero, nalambing kita. Tanawa ka, kung ganit ka sa gilid, tanawa ka gilid ha, kung ganit ka sa gilid, si Adam na nakasala, nalambing kita, natus condemnation to death, gilid na. Pero, ako'y wala itong buhata, niya, si Adam, si Jaidan sunod, hindi pa kasunod si Adam, ang anak naman sa Diyos, may nakasunod sa Diyos, pinaagin sa pagsunod ni Kristo, dahil mo tang mataro. Buya to, sa pagpasala ni Adam, nalambing kita sa pagkamakasala. Sa patinumanon ni Kristo, nalambing kita sa pagkabitunanon. Di ba nilo? Nga ni Maison, ang sala ni Adam, nalambing kita sa kamatayan. Apan sa pagkabitunanon ni Kristo, nalambing kita sa ilang muling-muling katusan. Nalambing kita sa pagkabitunanon. Kalawa, nay ato. Wow eh! Sa kang Adam, mayroon tala. Sa grasya, may ato sa grasya. Buhat mo sa Diyos. Yes, ikaw na, may ato. Pero sa pagkasalan, hapon niya ang diwag, may ato. Pero ang alam na iso, may ang Diyos, nagapamahan. Why ato? Mone, ato pa, meron pa sa second na doom effects. Ang second doom effects, muna yung pagsutan ka ron, the dominance
of Christ obedience. Christ obedience. Obedience. Okay, tanawa. Pinagi sa sala niya dan, kitang tanan, nakasala o kukpan sa matayon. Apan pinagi sa usara na, dili kita kasunod. Pinagi sa pagkamisultanon, pagkamasunodon ni Kristo sa iyang amahan, nahayo kita mataro. Si Kristo rin yung sunod, pero kitang tanan nahayo mataro. Sa ito pa may isoon, Maunang nga, namatay ka niya ni Adan. Kaya nga namatay ka niya ni Adan, tungod kay si Adan, di ka sumunod sa balaod. Huwag ka sunod sa balaod. Therefore, kita po ka sumusunod ni Adan, makaliwan ni Adan, di po ta kasunod sa balaod. Huwag pa ta sinod. Pero kay Kristo, naman ka siya. Si Kristo naman ang ikalawang Adan, siya ay daw na si Kristo, siya ay nakatuman sa Diyos. Siya ay sunod sa Diyos. Sa ito pa, kay siya ay sunod sa Diyos, kung ito ka ni Kristo, nakasunod na po ka sa Diyos perfectly. Ganang perfect man yung pagsunod sa Diyos. Tungkol kay ang nagsunod para rin mo si Kristo. Si Kristo ang atong obedience. Di man na makasunod sa balaod. Munang ingani pagka-istorya ba? Lindo, Ricky, Lise, ako Kristo. Di mo makasunod sa balaod, sa ato para itong Diyos sa matayon. Pero kay ako may nakasunod sa balaod, sa ato ka, Lindo, Ricky, Lise, ako yung sunod para Lindo. Tingnan na. Ako yung utungan para Lindo. Kaya di pa mo katungan, ako yung utungan para Lindo. Di ba kasi kung si Kristo may utungan para nato, perfect na kapagtuman. O, makasunod kasi na tayo sa akin tuon sa pagkamalunganon ni Kristo. Mauna, din sa kamatayon ng itong Adan, ang tanan mamatay. Pero dinihinas kang Kristo, dili na tanan doon ay ginabuhi. Muna yung iyong many ra. Kaya nga naman, di man tanan malagi. Di man tanan ay usa kang Kristo. Pero kung sa ako pagkamakasasala, sa pagkasala ni Adan, kitang tanan, why exemption, why exempted, kitang tanan makasasala. Pero sa diyan ng Kristo, dili tanan na himong matarong, muna na ipipila na himong matarong. Tanawa kay kamiling kasala, no? Tanan ng Diyos, ratsada. Pero Diyos, pagkamatarong, nga kung angkon diyan ng Kristo, dili tanan himong matarong. Kundi pipila ka. Kisa mo itong pipila, katulang ito o sa gilid ni Kristo. Una ka, ito sa verse 18, balik ko na pag-asa. By one man's disobedience, many were made sinners. So, by the obedience of one, Jesus Christ, many be made righteous. Pinagi sa pagkamayunanon, pagkatulmanon ni Kristo, many na himong matarong. Ganos ka na himong taong matarong? Pinagi sa pagkamasundon ni Kristo. Dili, huwag ka na himong matarong tungkol sa itong obedience. Na himong taong matarong tungkol sa gilibo ni Kristo. Okay. Gitawag na ako na sound apply. Kaya naman yung apply. The dominance effect of Christ. Kaya nga, the domino effects karon the dominance. Dominance ka na bang labihan ng kahong. Pabitaw yung gabi na siya, dominahan na doon. Kung kasabot, gikuptan pa sa kahong. Ang tanan gikuptan sa kahong sa Diyos. Gitagaan nito ka araw. Kung ang pagkamatarong, nagikan sa Diyos, wala ay si Kristo. Si Kristo ang atong pagkamatarong. Ano naman? Si Kristo ay nakasunod o si Kristo ay sunod alang ka ako. Di ba mo sa si Kristo ni sunod? Asa mas Kristo ni sunod? Basawa na ito, asa si Kristo ni sunod. May kung mo kasi sa kamahan? Masunod mo kasi sa kamahan? Asa na si? Kung saan may gisuko sa kamahan ni Kristo? Okay, basawa na ito,
Tanawa. Yes. Kaya basa ka. May bumangon doon si Dos. Unsa ang patinumano ni Kristo sa kamahan. Sa kamahan ay Kisuko. Ang kamahan ay Kisuko ni Kristo. O kapag ang suko sa amahan, sa iyong pumanan si Kristo, nasa hiluan doon si Dos. Sige. Basa ka. Itutok. Sige, kusite. Itutok ta ang atong mga matangad to kang Jesus nga maoy isandigan sa atong pagtuo tinggipit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus o wala niya isapayan ang kaulaw sa pagkamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya o naglingkod siya sa tuo sa trono sa Diyos. Tanawa ang obedience ni Kristo sa kamahan. Ingon ang kamahan, yung bago ang kalimutan, atong ilipas sa Diyos, gihatan niya mong tukan ako sa purpose. Ingon si Kristo, sa mga giisa ni Moises ang victim nga bronze, iisa usab ang anak sa tao dito sa krus. Buot pasabot, nga si Kristo, ipadalay sa namahan, aron siya mamatay. Tanawa ang obedience si Kristo, bisan sa kamatayon. Nga naman ni umiman si Kristo sa kamatayon. Kung kay ingon si Pablo, sa Roma 8:33, doon ay pamutana si Pablo. Tanawa Pablo, who is that can condemn it? Dalawa ko man ang Pablo. Who is that condemner? Kinsa man karoy gihukman sa silot. No bitaw ni obey si Kristo sa kamatayon, kay ang kamatayon ni Kristo mao kato ang pagkandem sa amahan diha kaniya tungod sa sala sa pinili katawhan. No bitaw kinsa man karoy ang gihukman sa silot. Si Kristo. Ingon Pablo, who is that condemner? Jesus Christ died on the cross. Muna, ikaw sa cross. Tingala, hulag mo sa itong pagkakugaw. Di na, hulag mo sa itong pagka-worthy. Kaya pagkulun kaya sa elevation doon, bantay mo lang kanta na, kaya pag-DR na kanta mo, ikanta ka sa simbahan, nagkaroon mo naman. Kaya si kanta kanta nun, kasagaran, her song, victim of elevation, kana mga igsoon, di na siya bibigyan na kanta. Mayo pa yung magkanta at isaya. Ayaw na gusto mong kanta ni anak. Kaya doon na yung mga hidden-meaning. I-expose na sa mga Reformed Church pastors. Si Portrait, Stephen Portrait, ay mo, nga kanang cross, disinyo na sa atong pagka-worthy. Ano ba? Disinyo na sa atong pagkatapos. No, hindi na disinyo sa atong pagkatapos. Hindi tatapos. Baka sa sarata, angay kahugad sa silong. Sa atong paangkos, nagpaila, grabe na kahugaw. Grabe na magkasala. Gatiha, angay si Kristo magpakamatay tungkol sa atong sala. Hindi tungkol sa atong pagka-worthy. Kalau sama si Kristo magpakamatay yung worthy ta. Yung Biblia. Bisan kita makasasala nang pagkamatay si Kristo. Huwag may Biblia. Bisan sa atong pagka-worthy. Sa atong pagkatakos, namatay si Kristo sa pagkatakos. Sabi yung suwag sa Biblia na nagpakamatay si Kristo tungkol kay takos ka. Wala ay. Nagpakamatay si Kristo kay daong kanta. Mauna kung manapos. Tala sudah buwes na siya. Mauna kay daong kanta na nagpakamatay si Kristo alang na nato. Mauna din si Pablo. Who is he that can never? Kinsa may yukan. Si Kristo karon ka pagpatus. Hindi mo may siya alang na nato. Muna ba, hindi natahog man sa silot nun. Muna na si Pablo. Nga, sa Roma 8:1, dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. Ano mo din naman hukman sa silot? Tungod eh, human na nagkibay na ni Kristo siya kamatayan dito sa krus. Mga igsoon, dinhi
pa lamang sa Roma 5:19, makita na nato ang hilig sa sala o makita nato ang lapihan na hugma sa Diyos nato. Kung ini ang pamahiso, atong nasayran, atong nasabtan, kung mismo akong nasilati, pero mao tani matod na ko sa pagtiyang na ako. This is my purpose sa Ginoo. Una, kung ikaw mo ang epekto, tanaw ang epekto mo isoon. Nakapatong kang kinamuhin ni Kristo. Tanaw ang epekto sa iyong pagkiusap sa Kristo. Di ba ito naman? Di ba itong pagtulong ka sa Roma? Romans 5. Di ba? Nasa Romans 5:18. Huwag nga itong pagka makasala, pinagisala niya, di-explain na ni Pablo sa chapter 1, chapter 2, chapter 3. Huwag ang atong pagkayusan niya ng Kristo, pinagis pagsunod ni Kristo, lahat na kabulahanan. Mismo ang Roma 5 nagtukan, naman mas Kristo kung sa may itong kabulahanan, ganahan ko sa itong pagkayusan ng Kristo sa Roma 19, na makita sa Roma 5 hapon, 1 ngadto sa dalawa, 1 ngadto sa 11. Dalawa. Diagis ni Adam, matay ta. Kapungod sa Diyos, tinungo ta. Pero sa diha sa pagka-obedience ni Kristo, pagka-obedience ni Kristo, obedience siya, yang amahan, alam ka na ito, nagpakamatay siya, sa hinupan, hindi siya kinahinupan, diha, umuto ka na, nahimok ang matarong. Tanawa may soon. Tanawa ang naangon ko na to sa pagkamayon-ano ni Kristo. Roma 5:1-9. Ako basaho na, mauni atong naangkon. Una di ka maluwas o taluwasan. Pagpasalamat na kayo nito naangkon. Okay. Roma 5:1-9 usap mo ng Lislibe. Tanawa ang Roma 5. Karon. Tanawa ang ito Pablo. Karon. Kay ayos Pablo sa 5. Kay gihimo naman kitang matanawa. Gihimo na. Wa man lang niya pagahimo patag na tanong. Gihimo na. Past tense humana na gihimo matanong. Diingon na sa English. Now therefore being justified. Kaya tapos na ito na. Therefore being justified. Tanawa ang word na justified ha? Justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is sure abroad in our hearts by the Holy Ghost. It is given to us, and to us. Grabe, no? We are justified. Ang justified niya, alas pasti, human na kagihimong matarong. Ato na mo yun na? Muhimong ko matarong, pastor, aron ko pagahimong matarong, dili ka na. Minhimong kang matarong, kaya di matarong ka. Nasabtan? Ngayon, ato paghimong matarong, aron ko mahimong kang matarong. Paghimong matarong, kaya gihimong na kang matarong. Okay, tanawa ang atong naangkon sa pagkamalidunanon ni Kristo. Di ba kamalidunanon? Si Kristo na himong malidunanon para nato. Usa ito naangkon diha, umutuot sa himong ni Kristo, ingon ito. Kaya himo naman kita matanaw sa Diyos. Pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo atong gituhan atong gihimo ni Kristo. O, kung ituo ka sa himo ni Kristo, na himo ka matanaw. Dahil ituo naman ta, na himo ka matanaw. Ingon niya, kaya himo naman kita matanaw sa pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita sa Diyos. Okay. Naan na tayo panagdait? Gusto yung panagdait? Naan tayo kalinaw? Kung saan tayo sa una? Kunta ka sa Ginoo. Kaya naman dihangada na yung tang kuntra. Kunta sa Ginoo. Yung Biblia, inimis
We are the enemies of God. Punta ta. Karon kay giwag na naman kita ang pagtuo sa Ginoo sa pasala ay kung kamata gihupay ni Kristo pinagi sa kamatayon. Tato pa nahupay na kamatayon sa lahan. Tato pa nahupay na mga sa pinagi ni Kristo diri kanato. Tato na lang siya daw. Pero ano madod na muhatag mga tungkol. Lord, nagawas ka, mamatay ko na diba? At ano mo tanong? Tingnan naman. Kaya hindi mo naman kita matawag sa Diyos. Kaya ko ito, may panagdait na kita. Ano yung panagdait? Ang Biblia nagsulti na na. Kung ang Diyos nagsulti na na, kaya iya ang Biblia. Ano yung panagdait? Hindi ka kamalisan. Di ba? Bakit ang ginong niya? Kaya sa malatian, positive ibagyan, patututos na tayo. Pero, kung nakasabot ka na, doon na kayo nyo sa Ginoo. Hindi mo manipagin mo na tayo. Papamili mo. Pero, usa na sa mata Lord. Kaya doon na nakipagdait mo. Dili ako mo nangitag. Dili ako mo naghimo. Lord, dili ako mo naghimo sa panagdait. Ikaw naghimo sa panagdait mo na. Usa salamat ka na. Nagdait. Dagay niya. May panagdait na kita sa Diyos. Nawa, pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Si Kristo na ginahimo ta. Pinagi Kristo na ginahimo ta. Doon na sa Diyos. Pinaagi kaniya, makahimo na kita sa pagpahimulos sa Diyos sa Diyos. Kanawahan, natunaan ko sa pagpahimulos sa Kristo. Kanahimulos ka, doon nagpaday, kahimulos ka sa Diyos. Nag-iyon diin, nagkinabuhi kita ka doon. Kung nagbalipayon, diha sa paglaom, nga makaambit kayo kita sa himaya sa Diyos. Okay? Nagbalipayon sa kita diha sa Diyos sa atong mga pag-antos sa nawa. Ingon ang Biblia, nga sa itong pag-iusan ng Kristo, doon na tayo nagdaig, doon tayo kalinaw. Pero itong Hinduan, pili ko pasabot ka, doon na tayo kalinaw sa Diyos, wala na tayo problema. Tanawa, doon na tayo kalinaw sa Diyos. Ingon din niya, nagbalipayon usap kita diha sa atong mga pag-antos. Ayaw ikagulang pag-antos may iso, ikalipay na sa nag-antos ka sa iyong pag-iusan ng Kristo. Kaya nasayod man kita, nga ang mga pag-antos, maghimok ka na itong malahotayon. Kaya kung sa ito pag-antos may iso, hindi yung mulis ko sa piling. Kaya kung sa hulagway sa piling na iso, tihan na mo. Ang masakta na ito. Ang hulagway sa piling na isoon, ang tawag na sa laing sa piling, presyo. Di ba yung pag-antos ba presyo? Di ba kung saan ang presyo? Di ba kung saan presyo? Ang presyo na iso, yan ini. Ako, kanang ubas mo, grapes ba na no? Yan ang presyo na isoon. Aron ang ubas, mahimo sa bino, aron mahimo sa aga sa isang duga, sa iwaton. Ipinto na sa galingan. Ipinto ang mukatas ang idang duga. Sa ito pa, ang kinabuhi gusto anong tunay sa piling presyo. Ipinto kang maado. Kaya sa pag-ibig, mahimo kang malahot tayo. Di basta-basta ipinto ng ubas. Kaya di yun buga ang idang duga sa ubas. Di na siya magpumino, di na siya mag-process, kundi siya muagi kalina. Kaya ala, kaya mo yung Ispano. Kalino, dito sa tamang pag-antos. Kung saan rin, kaya mo malang pag-antos, hindi. Kaya nang pag-antos sa inyong pagkahimusan ni Kristo, mura kang ubas, na hindi galing na ang lukatas sa ubas. Kung ikaw po, ang kang mahimong mala, so tayo malawa. Okay? Nagpalibayon, usap kita, diha sa mga pag-antos, kaya nasayag man kita, nga ang mga pag-antos, maghimong na itong malatayon. Tanawa sunod. Ang pagkamalatayon ba, himong ka na itong kahimutan sa Diyos. O ang iyang kahimong, naghatag ka na itong paglaon. Dili kayo kita, kaya sunod ini paglawa. Kaya bukbuk man sa Diyos at iyang gugma, sunod sa atong kasing-kasing. Tanawa. Pinaagi sa Espiritu Santo, nagasa sa Diyos ka na ito. Kaya sa panahon na wala pakitay na himo, kasala mo na nagpakamatay si Kristo alang sa kalautan. Sa panahon na gipili sa Diyos, malisod sa tao ang pagpakamatay sa usa. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka tao mataron. Tanawa. Kung saan cross, dili kay mataron ka, dili kay worthy ka, dili pwede magpakamatay ko magpakamatay. Kapakamatay ko kayo ng suon. Mo dili kasagat, magpakamatay ko kayo ng suon. Pero si Kristo, nagpakamatay alang sa iyang away. Okay? Pagkamatarong alang sa tao, matarong. Kaya ang panahon, si Kristo alang sa
Kaya sa panahon na wala kay kita mahimo nagpakamatay si Kristo alang sa panautan. Sa panahon na gipili sa Dios, malisod pa sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka tawo matano. Tingali adunay magpakamatay alang sa usa ka tawo maayo. Apan gipakita sa Dios kanato ang iyang gidakon sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, dili sa itong pagkamatano, dili sa itong pagka-worthy. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alam nato. O karon na gihimo na kitang matano, pinaagi sa ito ko, labi pa kayo, galuwason kita niya sa iyang kasuk. Niya, hindi siya kasuk. Anong kasuk ka ng iyon ni Contraction? Dunay gabi na nga. Luwason na nga. Kani atong mga away kita sa Diyos. Tanawa, gipasit uli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. O garon nga kita napasit uli na ngadto sa Dios, labi pa gayon nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili na kay kanaka nagmalipayon sa kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Kristo nga nagpasiuli kanato ngadto sa Dios. Tanawa ka sa mga ano. Tanawa ang lunas effect sa Ginoong Kristo. Illustration na mga isaon. Lalo ng illustration. First, tapos na ito first ilang. First ilang. O, second ilang. Ano yung kita na sa medyo pagtugat? Diba sa medyo pagtugat kay nakakataon ko pa rin sa study sa tutuloon. Tinilida may igsoon sa hydropictograph ni tulor ni Apollo. Idam ang alin. Ang di 1. Dalet. Ang M 1. Water. Dalet. Water. Bayan ang sumat na rin. Okay. Ang dalet, water. Anong sakta nito? Ang Adam, bukan na. Adam. Ale. Authority. Walang ako na lang ulos baka may doing. Authority na. Authority. Awan mo, kita doon ang kailan nila. Ang dalit, ang buot pa sa buto na, puntahan. Doorway or pathway. Kaya sa nito, na-hotelexon. Ito naman. Sunod, ang water, nag-symbolize ini para ang dagat, tubig mo na. Basta rin kong bubaw din ang dagko ng dagat, bububa na. Sato pa ang water, buha ka kasi ang water. Distraction of life. Life. Okay. Ibaw mo, dalawa. Kuha na ito naroon. Ang first leader. Atong idugtong ni. Ang idam, ikumpos ang tulog ka word, ale, dale, water. Ale, means authority. Dale, means door. And water means destruction of life. Ato pa, yung alien, gani kung tuloy restoration, gani na yung tuloy visual to make so on. Okay. Ang buong pasabutan sa killing authority, alien na authority. Authority dari alas leader. Ang authority as leader. The great leader, Indo Tilexon. The great leader
human race. Si Adam niya, of human race, the great leader of human race that opens the door. Okay, race, dalik, door. That opens the dalik, the door, that opens the door, that opens the door, and enters open human race that opens the doorway. That opens the doorway. Okay, it's all about that opens the doorway and enters the path that leads to death. Laro na ang first Adam. Dalawang Adam ha, meaning sa dua. Sa first Adam, ang second Adam, muli meaning. Muli po ito pasabot. Ako, authority, ang lead on, okay, water, destruction of life. Kato pa, meaning ani the great leader of human race, Adam, ito unang Adam, enters the door, enters the door, and opens the door and enters the path that leads to men. Usa na men, water, destruction, meaning to say, death, men. Why not? Adam, a great leader of human race, opens the door and enters the path that leads to death. More means enters the path that leads to death. Muli, ako na Adam. Ang second Adam, muli. Wala rin Edson. The great leaders of dili human race ha. Kasi kanina man human race katong Adam nga kasala. Kang Kristo na nga si Adam, the great leader of dili na human race. New creatures. Ato nga instane. Okay. The great leaders of new creatures that opens the doorway and enters the path that leads to life. Tingnan ang first thing. Ang first Adam, the great leaders of whole human race, opens the door and enter the path that leads to death. Pero ang second Adam na si Kristo, the great leader not of the human race but the new creation, mga piniling katawan. The great leader, Jesus Christ, of new creatures, opens the doorway, si Kristo, opens the doorway, siya kali ang door, and enters the path that leads to life. Ang second Adam leads to death. Our first Adam leads to death. Ang second Adam leads to life. Inaana na hibulungan tumat sa puso. Kung sa akatong doon, padadyo na sa kalagad, kapag yung kalagad, muna yung kalugan, kapag yun, hindi naman sakripisyo ang pagkalagad, living sacrifice. Pero ang talito, ang kalagad ka, kung hindi na sa puso na tayo. Matano naman ta. Ang pagkalagad, di ba mo ison? Ang pagkalagad, buhat na sa pagkamataro. Huwag kang walagad aron pagkapagamataro ulit ang pagkalagad, buhat na sa pagkamataro na sa Diyos. Buhat na sa mga liwas. Ito, the dooming effects. Number one, natong Adam, the dooming effects. Many were made, all were made sinners. Second Adam or usa ka dooming
us effect Christ's obedience. Many were made righteous. Kapag amahal na ito, salamat din mo sa pulong. Kapag ngayon ay mamahan, sa paliminit ini, makahatag kayo ng bukong sa labutan, labos namin. Juga malipay kasi po sa mga kanal. Ay, kung sa mga sa mga sa kanal ni Jesus. Sa hindi katawasan sa wala sa tanong na ay kaibaw pinakuha naman ito ila si at mga kaya na. Okay.